Alright, mega love shout out. Good evening mga kakabsat. Medyo late tayo nag-start ulit ngayon, Obsat, no? Pero anyway, ito na tayo. Hindi tayo nakapag-live stream ng hapon. Medyo nagkulang sa oras. Pero anyway, Mabsat, again, maraming salamat po. Shout out sa mga kasama natin dito, 20 plus. At siyempre, nandyan si Kabsat Maki Kwan. Shout out Kabsat Maki Kwan. At saka sa lahat pa po ng mga silent viewers natin, shout out sa inyo. Maestro, na pag-uusapan natin, ako, yung security threat talaga nagiging kon na. Tumataas na yung intensity, Mabsat. Eh naku po, na-interview na itong si Ping Lacson. Naku, binulgar na. Naku po. Sabi ko sa inyo kaninang umaga yung nangyaring pag-suspend ng nung 1 minute suspension ng hearing kahapon. Yun eh. O di ba? Sabi ko sa inyo, yun. Di ba? Na humiling ng 1 minute suspension si Director Matibag kasi hindi niya pwedeng sabihin sa publiko kasi malalantad yung mga plano nila. O yun, sinabi din. Diyos ko po. Ngayon, lalo silang mahubaran, lalo na tong Kaya naman pala nagpakita yung 18 Marines na Mabsat, no? Diyos ko po, Rudy. But anyway, Mabsat, pag-usapan na natin ito. Let's do this. Let's go. Okay. Pasok. Ay, wait lang. Asan na yan? Okay. Ito po. Punta natin yung si Lacson, Mabsat. Bawasan natin yung background music. Sana nasa Japan tayo. Taste Japan at balikan na natin si Senping. Yun nga, Senping, magandang hapon po ulit. Yan. Kaninang hapon lang po. Yun nga po, mismong si Senate President Pro Tempore Win Gatchalian na at si Senador Tito Soto kanina, yung nag-confirm na meron ngang natanggap na intel report mula sa NBI. Ano po yung maaari nyo pwedeng maibahagi sa amin, Sa paanong paraan yung paano natanggap? Text ba yan? Okay. Some details. If you notice, noong nagkakaroon ng Blue Ribbon hearing, tumayo si Director Matibag, di ba? At lumapit siya doon sa umpukan ng mga senador. Yes. Dahil ayaw niya i-hear openly during the hearing. So binahagi niya yung intelligence report kasi may urgency na some details, na nakausap ko rin siya kanina dahil tinatanong niya rin ano yung intelligence information din na natanggap ko tungkol naman sa parang merong parang nabubuong frustration din sa rank naman ng uniform services, not necessarily armed forces, pwedeng armed forces, basta uniform services. Anyway, going back to Director Matibag, ang na-share niya information dahil kung napansin ninyo, laging nandyan yung, maski nung hindi naman dadalo, yung 18 na nag-aakusa, na nag-deliver ng mali-maletang pera, nandun sila sa Senado rin. Pero wala naman silang plano mag-attend. So, doon nag-ugat yung information na kuha ni Director Matibag na pwedeng gamitin yon para mag-generate ng support. Ang kaso mo, hindi naman ang panawagan, hindi direktamente sa members ng armed forces o kaya sa Philippine National Police. Pagkus, pwedeng gawin, I don't know kung ano yung level ng classification ng intelligence report, pero pwedeng gamitin ng ilang gusto magsamantala na kung saan pwede silang kumuha ng mga armed elements para manggulo sa Senado. So yun ang essence ng kanyang intelligence information na gagamitin yung 18. Ang problema nila, hindi makaka-generate ng simpatya sa armed forces, lalo na sa Philippine Marines. Kukulangin ng pwersa. Kasi sabi nga ni Director Matibag, at least 12 doon sa 18 na yon, dishonorably discharged. Yung meron pa nga may kaso na ongoing pa, pending pa. So at nagsalita na rin si retired Colonel Kerubin, sabi niya hindi pwedeng ituring ito mga, parang dinidisown nila yung mga marine elements na nado sa 18. Kasi sabi nila, disgrace yan sa serbisyo. Ang marine, laging yung integridad mataas. Anyway, going back to the information, yun na nga, meron siyang nasagap na information
na merong pwedeng gawing mag-recruit ng mga armed elements na papapasukin sa Senado na kung halimbawa, no, ito sa akin to, opinion ko ito, na-discuss din namin ni Director Matibag. Halimbawang nag-appear yung 18 at sa pagsisinungaling o kaya hindi nag-attend, pinasight for contempt. At pagkatapos Kasi di ba takot at takot sila ma-cite in contempt. So meaning, yun ang maghuhudyat. Yun na yung hudyat. Kapag na-cite in contempt sila kasi hindi magugustuhan ng mga tao na mga nasa armed forces. Kuno, ay Diyos ko po, Rudy. order na i-arrest. So posible mangyari yung may mga armed elements, not necessarily from the uniformed services, kung hindi mga civilian, ang manggugulo doon. At pagka nagkagulo-gulo, nagkaroon na naman ng putukan, Yun na you yun. can just imagine the chaos at saka yung anarchy na mangyayari. At pwede mag-trigger ito. Kasi kung napansin nyo rin, di ba, walang puknat yung protesta doon sa harap ng Senado. Maski kakaunti, may program, merong malaking screen doon na araw hanggang gabi yun. Kasi pag umuwi kami, napapansin namin, maski 10, 20 lang sila doon. Talagang naka-vigil sila doon, nakababad. Yun ang hindi natin na parang yun ang pinababantayan sa atin. Na kung halimbawa mag-snowball at merong mga lumabas para magsimpatya, whether ito'y orchestrated, whether ito'y hinakot o kung sa loob, siyempre may security threat talaga maituturing laban sa Senado as an institution, pati na rin sa mga personnel, pati sa mga senador. Kaya naging utos ni Pro Temp Gatchalian, i-heighten yung alert, bawal na magpapasok muna ng mga senador ng bisita. Kami pwede pumasok, ingress, egress, pero bawal na muna magpapasok ng bisita para lang ma-check, masigurado na walang Ay naku, sasabihin na naman nila, merong blue ribbon hearing sila. Bawal papasukin ng bisita. Ay, naku po. Gulo na naman yan. Diyos ko po. pasok na masamang elemento. Kasi napag-usapan din, Senator, na posibleng mag-lockdown pa nga, no? Sa Senado, aabot ba tayo sa ganito, Senator, kung seryoso yung bantang sinasabi? Sa aming chat group, again, sa discussion namin, hindi ako sumasang-ayon doon sa ipadlock eh. Kasi ang padlock, stopgap yun eh. Tapos hindi maganda tingnan. Ang sinasuggest ko, I think ginawa na ito ni Senate President Pro Temp Gatchalian. Sabi ko, tumawag ng meeting among department heads, lahat ng committee secretaries, magbigay ng maliwanag na instruction kasi confused sila eh. Kakausapin sila ni Senator Cayetano, di ba alam kung sino susundin. So parang maliwanag lang na, maliwanag naman sa atin kung sino kinikilala ng Malacanang, ng House of Representatives, ng Civil Service Commission, ng IBP, at kung ano-ano pang mga grupo, kung sinong kinikilala talaga na liderato sa Senate. So maliwanag na panggulo yung ginagawa ni Senator Alan, no, with all due respect, na nakaka-confuse, nakakagulo. So, ang sinadjust ko, meetingin lahat ng department heads para ibaba yung instruction na at your own risk, sumunod lang kayo sa mga lawful orders, legal orders ng liderato ng Senado. And assure them na poprotektahan sila basta ang susundin nila yung lawful at saka yung official na order from the leadership. Pero look out din nila kung sila susunod doon sa hindi kinikilalang liderato, pwede sila ma-sanction administratively. Kasi illegal yon, hindi yon authorized. Paliwanag kasi pati yung, isipin mo pati yung gusto makisukob doon sa pagpirma, saka nakakita naman ng mawawala yung unit of command, kung magugulo, kung halimbawa dalawa pa silang pipirma ng payroll, at saka medyo delikado yun para kay Senate President Pro Tem Gatchalian. Kasi pwede siyang ma-open sa anti-graft na kaso doon. Kasi kung halimbawa nagkagulo-gulo, walang unit of command, dapat isa lang yun talagang kinikilalang leader na Senado, yung acting Senate President at the moment. So tama. No? In the meantime, nawala pa yung 13 para mag-elect formally ng permanenteng Senate President. Yung banta sa institusyon, kasi meron din bang banta sa buhay ng ating mga senador, Senator Ping? May informasyon din bang hindi lamang sa institusyon, hindi lamang sa senador, Ramaan,
kundi pwedeng mag-escalate ito eh. Kasi halimbawa, nagkaputukan na naman sa Senado at putukan na hindi na makontrol. Magugulo buong bansa natin eh. Di ba, ma-destabilize yung buong gobyerno. Yun ang pinangangambahan natin, yun ang pinangangambahan ko. Kaya, na-share ko na rin sa ating mga kasama sa media, sa aking mga kasamaan, yung independent intelligence information na meron talagang, although not widespread, meron talagang frustration, at least, at the very least, meron frustration sa rango ng ating uniform services na kung saan yung pinagmamasdan nila yung bangayan sa Senado, yung flood control anomalies, tapos yung inflation, yung rising oil prices, na apektado tayo lahat. So pinagmamasdan nila ito kung ano yung positibong aksyon na ginagawa ng leadership, di lamang ng Senado, ng Kongreso, kundi ng Pilipinas ni President Bongbong Marcos. So yun ang ating pinangambahan kung ito'y mag-escalate sa pamamagitan na matrigger ng kaguluhan sa loob ng Senado na magkaroon ng putukan. At kunwari nire-rescue tong 18 dahil dumating sa punto na ipapadetine sila. O kung merong halimbawa armadong grupo na hindi naman kinabibilangan ng armed forces. At ito yung mga civilian, mga armed elements na unauthorized. Pwede makakompuse ito na akala ng mga armed services natin, akala kasamahan nila. Kasi di ba nga may nakapatig pa nga nung yung kahapon. Kaya yun ang iniwasan natin, yung confusion. Kaya parang panawagan na rin ito doon sa ating mga sa armed forces natin, sa PNP, maging discerning sila. Kasi kung unscrupulous yung mga tao na merong mga power hungry, yung destabilizers na magte-take advantage sa confusion o kaya sa situation, baka may madala na mag-react sa ating armed forces. Hindi ko sinasabing hindi sila professional, pero alam mo, in the middle of the confusion, pwedeng akalain nila, nakasamahan nila yung naandyan sa loob ng Senado. So, yun dapat. Senator Ping, eto nga planong panggugulo, yung sa Intel Info, ito ba ay bago ng NBI? Yes, ng NBI. Ito ba ay bago ang SONA? Itataon? Hindi natin alam. Wala sinabing timeline si Director Matibag. Basta't meron siya information na gagamitin yung 18 na kaya nagtataka kami bakit sila nasa loob ng Senado. Wala naman silang plano na mag-appear doon sa Blue Ribbon Committee. Na hindi naman hearing yung actually. Kasi hindi pa naman pwede mag-hearing kasi yung isang komite magkakaroon muna ng organizational meeting at Actually Senator Ping, merong statement si Attorney Baligod. Teka lang basahin ko Pero ipapakita ko din mamaya. Basahin ko lang saglit. Ang sabi ni Baligod Senator Ping, ang sabi ni Baligod, ito, inabala nyo lang kami. Wow! Sabi ni Baligod to kahapon. Inabala nyo lang kami, perwisyo. Pinagbibintangan pa kami nitong mga si Sherwin the Impostor na hindi kami dumalo. 90 minutes yung kami hinarang mula sa gate hanggang sa building entrance. Ito naman si Rizon Tiveros, hindi yata niya narinig na biglang dineclare na consultative meeting na ang nangyayari. Pinaharang pa ninyo ang aming pagpasok sa Senado. Hindi nyo na lang sana kami inimbitahan. Ay, wow! Mamaya pag-usapan natin yan. Sige. Consultative meeting. Kaya hindi pwedeng tawaging hearing yun Yun nangyari kahapon. Alright. Yun ay isang consultative meeting. Dangan nga lang, nandun na rin yung ibang resource persons. At mabuti na rin na nakapag-imbita ng resource persons tulad ni Director Matibag. Dahil yung kanyang presentation, naka-enlighten yun Ako mismo, marami ko natutunan doon sa kanyang presentation na ginawa. Watching from the outside. Wala naman ako doon dahil masama nga yung aking pakiramdam. Pero yun ang maganda na idulot. Na-share niya yung information, personal. Kina Senate President Pro Tem Gatchalian at sa mga ibang kasama namin doon. Pero kanina, nagkausap din kami direkta dahil nga na tinanong niya rin ako ano ba yung konektado ba yung sinasabi kong intel information na merong frustration doon sa kanyang information. Sabi ko, wala namang link yan. Hindi naman connected yan. Pero kaya lang,
baka makompuse nga yung napupustrate sa loob ng armed process, sa PNP, pagkatapos kala nila yung armed elements sa loob ng Senado na nanggugulo ay kasama nila, alam mo na, baka mag-escalate into something very ugly. Alright, sige po, siguro babantayan na lang natin talaga kung ano mangyayari, Senping, at sana nga wag na ulit maulit yung barilan sa loob ng Senado. Maraming salamat po, Senping. O, di ba mga kabsat? So, maraming salamat, Senator Ping, no? Pero Senator Ping, alam mo may sinasabi si Baligod. Ito, pakita natin. Isigit ko lang ng konti. Ng bahagya. Ito yung sinasabi ni Baligod, mga kabsat. Ayan, no? Sinabi niya kahapon, Baligod, inabala nyo lang kami. Sabi niya, perwisyo. Sabi niya. Kikita nyo ba? Ayan, perwisyo. Pinagbibintangan pa kami nitong si Sherwin, the impostor daw si Sherwin, ha, na hindi kami dumalo hindi na sila dumalo. 90 minutes so kami hinarang mula sa main gate hanggang building entrance. Ito naman si Risa, hindi yata niya narinig na biglang dineclare na consultative meeting na ang nangyayari at pinaharang pa ninyo ang aming pagpasok sa Senado. Hindi nyo na lang sana kami inimbitahan. Ay di wow! Putragis, ang galing. Inimbitahan nga kayo, di ba? Ang tanong, kayo ang umiiwas. Ayaw nyong dumalo sa hearing ni Erwin Tulfo. Mga duwag kasi kayo eh. Anak kayo ng kamote, Diyos ko Lord. Ngayon, palalabasin mo na hindi na lang sana kayo inimbitahan. Kaya ang sabi mo pa, kaya kayo pumunta doon. Ha? Kung pupunta natin yung itong sabi mo, ha? Taan nga natin yun. Putragis talaga to. Ito talaga mga sinungaling talaga to mga to, no? Putragis to. Anak ng kamoting mga sinungaling to. Oh, ito. Oh, ito. Mga kapatid, ang nakikita po ninyo yung sitwasyon dito sa Senado. Totoo talaga, ay meron pa hong ito. So yung 40 na yan, nag-deliver na siya? Walang reply from your group sa invitation. Hindi po totoo yun. I think they're putting blame when there's Forward, wait lang. so wala pong question sa amin, nadadalo kami sa kahit sa anumang imbitasyon. Kaya ka pumunta dyan kasi gusto mong isubmit yung mga ibang pangalan na isasama nyo pa. Alam nyo, 14 na tao, di ba? Isasabit nyo sa Blue Ribbon na ni Cayetano. Di ba? Dahil wala si Cayetano, ibibigay mo na lang kay Robin. Yan yung purpose nyo, kaya kayo nandyan. At hindi para umaten dyan sa Blue Ribbon ni Erwin Tulfo. Anak kayo ng kamote talaga. Anak. Kaya pinagtatawa na mga sinungaling talaga to mga to, no? Yun. Senator, ulitin lang namin, you're opening your doors for Attorney Baligod and the rest. Ito, punta na nga na si Robin Hood. Robin. Ito, puntahan natin yung kana. Wait lang talaga to, mga sinungaling talaga to mga to. O ito, huling-huli oh. Kita natin. Wait lang. Balikan lang natin yung punto niya, Mabsat, ha. Ano katutong si Baligod. Tapos sasabihin niya, pinapunta-punta nyo kami, sinayang yung oras mo. Ang kapal ng mukha mo. Diyos ko po. Ito. Nasaan na yun? Oy, Robin Hood, nasaan na yung live nyo? Actually, nagtanggal pa nga ng live si Kwan eh. Nagbura daw ng live si Kwan. Insert ka. Robin Hood. Kasi di ba nag-live si Robin Hood? Oh, wala po dito yung 18 Marines. Kasi di ba sinabi sa Blue Ribbon, nandito pa yung 18 Marines, papunta doon sa opisina ni Robin Hood. Tapos nag-live siya. Wala po dito Putragis, after ilang pan, wala na. Diyos ko po. Tingnan nga natin. Oh, ha? Sige, play. Kalang. 17 Wala po dito yung Kasi 18 po, Marines. inaakusahan siya, Wala po. pero siya rin ang mag-iimbestiga at eventually siya rin ang magdedesisyon. He is the confirm what they stated in their affidavit. What would be the response of Mr. Erwin Tulfo
yung mukha o ang ng investigation, sabi ko, doon nyo ilalabas lahat ng gusto nyong sabihin. At true enough, nakatanggap ako ng invitasyon sa Office of the Ombudsman. No? Fast forward. Si Tube sa hapon. Sa June, pasok si Juan si Saldi, Paul Estrada at Saldi ko. They clearly Kuya Edwin, Okay na to. Salamat naman. Sasampal daw ng libel charges si Senator Eddie Tulfo sa Pasay City Court. wala pong problema. We expect all of this. Pero attorney ngayon, kung anumang Blue Ribbon Committee ang gagawa ng hearing, pupunta po lahat. Opo. For the record po. Yes. Thank you. Meron yung kayo sinabi niya eh. ICC. Dumarating lahat ng gusto niyong sabihin. At true enough, nakatanggap ako ng invitasyon sa Office of the Ombudsman. Hindi ba yan? Sabi ko, inaamin nila pagkakamali nila. Kung gusto ni Senator Lord, Yan yung binago. central issue. The central issue is, did she receive or not? Kay Loren pa din yan. Investigador. No? At ang ginagawa niya ngayon ay pinupolitika niya, hinahatak niya ang national Tama mo. ay sapat na po yun. So yan lamang po at maraming salamat sa inyong lahat. Sir, to clarify, after po this press, pupunta po ba kayo sa Yes, Sir, you know, soldiers. Hindi po pwede sa isang demokrasya na kung sino pa yung inaakusahan ay siya pa ang mag-iimbestiga ng Senate. We have resolution number 145. I expect Mr. Erwin Tulfo to admit na site ko po na Senate Resolution number 5 provide Itong papel na to, mga basat, no? Ito yung mga parang ibibigay niya kay Alan Peter Cayetano, mga basat, no? Ito yung gusto niya ibigay kay Alan Peter. Ngayon, dahil wala si Alan Peter at nandito naman si Robin Hood na member daw ng Blue Ribbon nila Kuno, sa kanya na lang niya iaabot tapos bahala na si Robin Hood. Hinahanap ko yung mismong beacon yun eh. expect Mr. Erwin Tulfo obeys any order of the committee or ang matindi po Having said all of those, this is our humble request to the members and leadership of the Senate of the Republic of the Philippines. First message, we should observe rule of law. We should observe your own Senate rules. At siya ang magdedesisyon kung sino ang nagsasabi ng totoo o hindi. Ito na lamang po ang panghuli na mensahe ko sa ngayon naman ay kay Senator Robin Padilla Yan. na isang membro ng Eto na, nakita ko din. committee na pinamumunuan ni Senator Pia Cayetano Ito na yon. at ang subcommittee chairman na si Senator Rodante Marcoleta. Na hinanap po namin sila ay wala sila ngayon, kaya bilang membro ng Blue Ribbon, sa kanya ko ihahatid ang aking mensahe. Magsusumite po kami kay Senator Robin Padilla ng pangalan ng 14 Plus na mga 14. dating Marines at dating empleyado rin ni Ginoong Zaldico na nagtrabaho at natawag ding basurero na nagde-deliver din ng pera sa iba't ibang mga personalidad. At ang pangalan ng 14 na ito ay isusumiti ko kay Senator Robin Padilla at siya na po ang bahalang mag-submit sa kanyang committee. No? At itong 14 po na ito ay handa silang tumalima sa anumang sabpina o imbitasyon po na manggagaling sa Senado para magbigay din ng kanilang nalalaman tungkol sa pagde-deliver ng mga maleta na ito. So, nailabas na po namin ang 18, ipapaimbita namin ang 14 pa. So meaning 18 plus 14 daw sila. Diyos ko po. So parang lumalabas 18 plus 14. Parang ilan na yon? 32? Tama ba? 18 plus 14, 32 ba? At kung hindi pa ho kayo kontento, ay meron pa pong 7 Ba, may na handang magtestigo rin. Ihuhuli ko lamang po yung 7
dahil nasa isang maselan silang kalagayan na kung sa tingin ko makumbinsi naman ang ating Tragedy sa school. Oh, yan, di ba, Mabsat? That's the main purpose kaya sila nandyan sa Senado kasi gusto nilang isubmit yung pangalan na yan. Tapos sasabihin ni Baligod sa kanyang statement, Mabsat, gagawa-gawa na naman ng kwento itong si Baligod. Diyos ko po, Rudy, no? Sinayang daw yung oras nila, no? Tapos hinarang. Tanga! Kaya kayo hinarang kasi wala kayong QR code. Common sense yan. Lahat ng mga pumapasok sa Senado, kailangan may QR code kayo kaagad. Ano kayo? Unga-unga kayo? Susugod-sugod kayo? Kaya nakapasok ka kayo nun, di ba? Tapos mag-angal-angal ka na hinarangan kayo. Ito, pag-usapan natin naman yung 18 Marites. Naku po, pistado sila dito, Mabsat. Pero bago yan, countdown muna tayo, Mabsat. Here we go. Countdown muna tayo. Shoutout sa mga nandyan, Mabsat. Again, sa mga hindi pa nag-like, like and subscribe tayo, Mabsat. Here we go.